Good morning. Ngayon ay lesson 5 din tayo sa ating subject na gifts of the Holy Spirit. At start natin yung lesson natin ngayon sa 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 14. Titignan natin yung verse 18 bilang introduction verse sa inyo tungkol sa ating pag-aaralan about 10 reasons why every believer should speak in other tongues. Although sinabi kong every believer should, ito pa rin ay choice mo. Kung tinatanggihan mo na ito ay sinabi ng Bible, it is a gift, at kapag ito ay natanggap mo, i-empower niya ang Christian life mo, i-empower niya ang iyong pagsaserve sa Lord, i-empower niya ang pag-share mo ng gospel sa ibang tao, at tinatanggihan mo ito, then ikaw nang bahala doon. Hindi naman ibig sabihin na pag wala ito sa iyo ay hindi ka ligtas. Ligtas ka pa rin. Mamimiss mo lang ang maraming opportunities. Okay? So, si Apostle Paul ay natawag siyang greatest apostle dahil sa mga revelation knowledge na kanyang natanggap. Kasi pagdating sa mga performing miracles, ay halos pare-parehas lang sila. Actually, may mga hindi apostles na nakapag-perform through the gifts of the Holy Spirit, nakapag-perform sila ng miracles. Pero ang pagkakaiba dito kung bakit si Apostle Paul ay nataguri ang greatest apostle, kasi yung kanyang teaching, yung kanyang revelation knowledge from God, at yung pagkakakilala niya sa Panginoon, bagamat hindi niya nakasama ang Panginoon sa laman. Pero malalim ang kanyang pagkakakilala, at ang lalalim, at yung kanyang katuruan ay nagpalago at magpapalago sa buhay ng mga believers o sa church. Pero ano ang naging sikreto niya? Bakit napaka-powerful niya, at bakit napaka-knowledgeable niya, at bakit full of wisdom siya? Bakit ang lapit niya sa Lord? Bakit nakilala niya si Lord ng lubusan? Bakit naging extraordinary ang kanyang buhay? At ang kanyang sekreto, o isa sa mga sekreto niya, bakit ganun yung kanyang narating, is 1 Corinthians chapter 14, verse 18. Ito ang sabi niya, I thank my God, I speak with tongues more than you all. Itong ipinagpapasalamat ko sa Diyos, sabi niya, na ako'y nagsasalita sa iba't ibang wika ng masigit pa sa inyong lahat, sabi niya. Parang punto niya, hindi niyo ako gaanong naririnig nagsasalita ng iba't ibang wika kapag ako'y nagtuturo sa inyo. Kapag ako ay nag-lead ng prayer sa inyo, hindi niyo ako gaanong naririnig na nagsasalita sa iba't ibang wika. Pero pagdating sa aking private life, sa aking communion with the Lord, ay ginagamit ko ang speaking in other tongues para mas mapalalim ko ang aking communion sa Panginoon. At dahil dito ay nakaka-fellowship niya ang God, spirit to spirit. Dahil kapag tayo ay nananalangin sa iba't ibang wika, hindi talaga ang ating isip at hindi ang ating katawan ang nananalangin, kundi ang ating espiritu mismo ang nananalangin. At siyempre, God is a spirit. At hindi mo siya pwedeng makontak through your mind and through your body. Nakukontak lamang natin ng Diyos na espiritu sa pamamagitan ng espiritu, at ang speaking in other tongues or praying in other tongues is a
prayer of our spirit. Kaya dahil dito, pinagkalooban ng Diyos si Apostle Paul ng napakarami at napakalalim na mga revelation knowledge na hindi nalaman ng mga ibang apostles kahit nakasama nila si Jesus Christ in the flesh. Okay, so base sa scriptures, mayroong 10 kadahilanan, the 10 reasons why every believer should speak in other tongues. Okay, so tatalakayin natin to number 1. Speaking in other tongues is an initial evidence or sign of the baptism in the Holy Spirit. Kasi ito yung pinakauna talaga na tanda at ebidensya ng isang mananampalataya ay binautismuhan na sa Espiritu Santo. Yung pagka-slain or spiritual slain na tinatawag nila, yung pag ikaw ay pinag-pray over tapos natumba ka, nawalan ka ng malay, yun ay spiritual slain, ay hindi ito ang ebidensya na ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo o napuspos ng Espiritu Santo. The initial sign and the evidence na ikaw ay nabautismuhan sa Espiritu Santo ay speaking in other tongues. At makikita natin dito sa Acts chapter 2 verse 4. Sa Acts chapter 2 verse 4. Sabi niya, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. So, ang kasunod ng filled with the Holy Spirit ay speaking with other tongues. Hindi yan sinabing, and they were all filled with the Holy Spirit and wala nang sumunod. Hindi yan sinabing wala nang sunod na nangyari. Kasi may nangyari nung sila napuspos ng banal na Espiritu. And they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues. Hindi niya sinabi na nung sila'y punuspos ng banal na Espiritu, natumba sila. Kasi pag nanonood, may mga napapanood tayo ng mga services na be filled with the Holy Spirit. Hindi natumba sila. Hindi wala nangyari. Natumba lang. So, pag tayo ay binautismuhan, pinuspos ng Espiritu Santo, mayroong kasunod na mangyayari at ang mangyayaring kasunod is you will speak with other tongues. At dito rin sa Acts chapter 10 verse 46. Sabi niya dito, for they heard them speak with tongues and magnify God. So, nung sila'y napuspos ng banal na Espiritu, hindi lang nila minagnify ang God, hindi lang nila pinuri ang Diyos, which is madalas na mangyayari sa atin. Ahala natin, kung tayo'y napupuspos, ang gagawin natin is magpurit sa mga sa Diyos. At ang mga iba rin nagpupurit sa mga sa Diyos para mapuspos. Ay, hindi tayo against diyan. Talagang maaring kasama siya. O kasunod siya, tulad ng ating, hindi maaari. Kasunod talaga kasi dito, and magnify God. Pero, kung ang pinag-uusapan natin dito is baptism in the Holy Spirit or being filled with the Holy Spirit or in filling of the Holy Spirit, ang kasunod niyan talaga is you will speak in other tongues. Ang gusto ko lang i-diin you will speak. Ikaw ang magsasalita. Huwag mong hintayin may magsalita.
Huwag mo hintay na may mangyari na spiritual experience, supernatural, na magpapasalita sa'yo. I mean, supernatural naman talaga because it's the Holy Spirit that will give us the utterance. Pero, hindi magsasalita ang Holy Spirit na hindi nagsasalita ang Holy Spirit na siya mismo yung nagsasalita na nasa iyo. Hindi. Siyang nagbibigay. Siyang nag-i-enable. Pero ikaw ang magsasalita. Remember, binasa natin sa Luke chapter 11 dati, hindi tayo dapat natatakot kapag ang ating hinihingi sa Diyos ay Espiritu Santo, ang ibibigay sa atin ay Espiritu Santo. So, meron na tayong faith doon. Kaya ngayon, as an addition doon sa faith mo, sasabihin ko, ikaw ang magsasalita. Kahit nandyan ang banal na Espiritu at kahit wala kang nararamdaman, ikaw ang magsasalita. Kailangan mong magsalita by faith. Kailangan kang maniwala na kapag ikaw ay nagsalita, ang banal na Espiritu ay nandyan para samahan ka niya. Hindi ka dapat matakot. Wala kang dapat katakutan. Dahil nangako ang Ama, hindi siya magbibigay ng masamang espiritu kung Espiritu Santo ang iyong hinihingi. Then pangalawa, na dahilan kung bakit kailangan tayo mag-speak in other tongues. Kasi speaking in other tongues is spiritual edification. When we speak in other tongues, we are edifying ourselves, our spirit. We are edifying it. Sabi ng excerpt dito sa book ni Kenneth Hagin, The Gifts of the Holy Spirit. Sabi niya, Paul, in writing to the church at Corinth, encouraged the Corinthian Christians to continue the practice of speaking with other tongues in their worship of God. So nagkaroon ng initial evidence. Nagsalita tayo ng ibang wika. Hindi mo nga naintindihan kung ano yung sinabi mo. Basta nagsalita ka kasi kailangan mong magsalita. Pero hindi ito one-time experience. Ini-encourage tayo to continue speaking in other tongues and we will use that to worship God. When we worship God, we will use that speaking in other tongues. Okay? So magsasalita ka sa iba't ibang wika na hindi mo alam kung ano yung sinasabi mo, basta magsasalita ka, pero naniniwala ka na ang sinasabi mong yun, ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa iyo, nagagamit ito bilang pagsamba sa Diyos. At encouragement ni Paul sa Corinthian church na ipagpatuloy ito. He also encouraged them to speak in tongues in their individual prayer lives as a means of spiritual edification and building up. So ito ang sabi ng 1 Corinthians chapter 14. 1 Corinthians chapter 14 verse 4. Sabi niya, He who speaks in a tongue or other tongues edifies himself. Kung nagsasalita daw tayo sa iba't ibang wika, ang ginagawa natin, pinapalakas natin ang ating sarili. Pinapalakas natin ang ating espiritu. Kaya ito sinabi ni Apostle Paul kasi naging practice niya ito. Nananatili siyang malakas spiritually kasi sabi niya sa 1 Corinthians 14:18, I speak with tongues more than you all. Ganun kalakas ang faith ni Apostle Paul. Ganun kalakas ang spiritual life ni Apostle Paul. Hindi kagaya sa ating ngayon. Ang dali-dali nating manghina. Bakit? Kasi hindi natin napapractice ito. One-time experience lang yung nangyayari sa atin pagdating sa speaking in other tongues. Kailangan ito ay maging practice natin. Jude chapter 1. Isang chapter lang naman yun, kaya verse 20. Jude 20, sabi niya, But you, beloved, building up yourselves
on your most holy faith. Paano? Praying in the Holy Spirit. Pag sinabing praying in the Holy Spirit, ang tinutukoy niya is praying in other tongues. Pag nagpipray tayo in other tongues, nag-speak in other tongues tayo, anong ginagawa natin? We are edifying our spirit and we are building up our spirit para yung faith natin ay lumakas. Pag tayo nagme-meditate ng Word of God, yung faith natin, nakikinig, nagme-meditate, nagko-confess, yung faith natin lumalago. Pero pag tayo nagpipray in other tongues, yung faith natin na lumalago, lumalakas. Kasi may mga malago na hindi malakas. Kasi may mga matatangkad na hindi naman malakas. Madalang yung talagang matatangkad na malalakas. Kagaya ng ating kababayan na si Kai Soto. 7 feet pataas yung kanyang height. Pero makilas. Kaya nga tinitrain siya sa ibang bansa para makapasok siya sa NBA. Dahil potential siyang makapasok. Unang Pilipino na makakapasok sa NBA. Dahil hindi lang siya malago, malakas din. Ang faith natin dapat ganon. Hindi lang siya dapat malago. Hindi lang siya dapat tumataas, kundi lumalakas din. Paano lumalakas yung ating faith? By praying in other tongues. So, yan ang pangalawang reason. Dito sa 1 Corinthians chapter 14, verse 2, balikan natin verse 2, 1 Corinthians 14:2. For he that speaketh in an unknown tongue speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him, howbeit in the Spirit he speaketh mystery. Lalalim lang sinasabi dito, no? Pero, tatanungin natin sa New King James Version. For he who speaks in a tongue, or unknown tongue, in other tongues, does not speak to men, but to God. Kalahin mo, hindi mo naiintindihan, pero sa sarili mo, ginagawa mo yon para sa Panginoon, ang Panginoon, naiintindihan niya kung anong pinagpipray ng Spirit mo. Then sabi niya, for no one understands Him. At kung meron mong makarinig sa iyo, sila mismo hindi nila naiintindihan. Kasi ito yung private, speaking in other tongues, private praying in other tongues. Then sabi niya, in the Spirit, He speaks mysteries. Sa Espiritu, sabi niya, na hindi naunawaan ng ating sariling pangunawa, nagsasalita siya ng mga hiwaga. Ano yung hiwaga na yun? Ano yung mystery na yun? Yun yung mga revelation knowledge that will eventually marireceive mo, at kapag na-receive mo ito, then mauunawaan mo na. Hindi mo naunawaan kung ano yung pinag-pray mo, pero ang kapalit, nauunawaan na. Siyempre, Diyos siya. Alam mo naman na hindi niya naunawaan yung ipinapanalangin ng Spirit mo. Okay? So, dito pa sa, verse 14, yung 1 Corinthians 14:14, para ma-realize niyo kung ano nangyayari pag nagpipray in other tongues tayo. 1 Corinthians 14:14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Pag nagpipray in other tongues ako, sabi ni Paul, ang aking espiritu ang siyang nananalangin. Pero ang aking kaisipan, wala siyang naiintindihan. Unfruitful siya. Pero, ang espiritu niya, nananalangin. Kanino nananalangin? Sa Diyos. At ang tugon ng Diyos sa prayer ng iyong espiritu na hindi mo naunawaan, ang tugon ng Diyos sa iyo is revelation knowledge. Naiintindihan na kasi revelation, revealed, nai-revealed na. Mauunawaan mo na. Matindi,
Kung hindi mo ginagawa yan, ito ang dahilan kung bakit walang kapahayagan na dumadating sa'yo. Walang revelation knowledge. Tandaan ninyo sa Matthew chapter 16, naging parang bato na matibay si Peter because of revelation knowledge, because of a knowledge na hindi ibinigay ng laman o ng tao, kundi ibinigay ng Ama sa pamagitan ng banal na Espiritu. At dahil sa revelation knowledge na yon, sabi ng Panginoon kay Peter, hindi ka na ngayon marupok, ngayon isa ka ng matatag. Dahil ninyo, ang revelation knowledge nagpapatatag. Kaya kung marami kang revelation knowledge, matatag na matatag ka. Darating yung revelation knowledge, na ipiprepare yung ating spirit to receive revelation knowledge when we pray in other tongues. Sa Amplified Version naman ng 1 Corinthians 14:14, basahin ko sa inyo. My spirit, by the Holy Spirit within me, prays. God is a spirit. When you pray in tongues, your spirit is in direct contact with God. Sabi ni Kenneth Hagin. Sabi niya, God is a spirit. When you pray in other tongues, your spirit is in direct contact with God. Kalahin mo, hindi mo naiintindihan, pero nakadirekta ka. Siguro naman kayo, kung mayroon kayo mga transactions at mayroon kayong mga kailangang puntang opisina, mas gugustuhin ninyo yung nakadirekta kayo doon sa director. Kaysa doon sa dadan pa kayo sa mga fixers. Mas gusto yung nakadirekta kayo. Dito, ang individual believer, ang ordinary, sabihin natin ordinary, the ordinary individual believer, once na siya ay nag-pray in other tongues, nakadirekta siya sa Diyos. Hindi na siya dumadaan pa sa fixers. So yung mga ministers, tinatawag na fixers. Yung mga leaders, tinatawag na fixers siya. Pero pag ikaw nag-pray in other tongues, hindi mo na kailangan ng fixer. Nakadirekta ka na sa Kanya. Matindi. The number 3 reason why do we need to speak in other tongues? The third reason people should speak with other tongues is that speaking in other tongues keeps us continually aware of the Holy Spirit's indwelling presence. Ito nakikita kong isa ito sa kulang sa mga believer kung bakit defeated sila at hindi nila ma-overcome yung kanilang galit, hindi nila ma-overcome yung kanilang emosyon. Sila ay emotion-driven. Bakit? Kasi ito ang dahilan. Hindi sila aware that the Holy Spirit is present. Hindi sila aware na ang Holy Spirit naninirahan sa kanila. Hindi sila conscious na ang Holy Spirit nasa kanila. Kaya feeling nila walang nagbabantay sa kanila, walang nanunood sa kanila, walang nakakakita sa kanila. Yan ang feeling nila. Alam po ninyo, kapag alam ninyo na ang ginagalang ninyong leader ninyo, Christian leader, yung ginagalang ninyong Christian leader, kung alam ninyong nakatingin siya sa inyo, nahihiya kayo na gumawa ng hindi tamang behavior. How much more kapag aware ka na ikaw ay pinapanood ng Holy Spirit kasi nandyan siya sa'yo. Kapag tayo nagpipray in other tongues, nagiging aware tayo sa presence ng Holy Spirit na siya ay nakatira sa atin. Naninirahan siya sa atin through praying in other tongues. So kapag ikaw ay aware, conscious ka sa indwelling presence of the Holy Spirit every day, that is bound to affect the way you think and the way you live.
Hindi ko na ibibigay yung mga verses dahil marami namang verses na nabuksan ko na dati na nagpapakita na ang Holy Spirit ay naninirahan sa atin. Siyempre, pag nag-speak in other tongues tayo, naniniwala tayo na galing yun sa banal na Espiritu. At siyempre, pag alam mo na galing yun sa banal na Espiritu, magiging aware ka na ang banal na Espiritu na nagbibigay sa iyo ng salitang iyon ay naninirahan sa iyo. At kapag conscious ka, then it will affect how you think and how you live. Tulad ng isang evangelist na, mayroong isang evangelist daw, sabi ni Kenneth Hagin, na naobserbahan niya na yung anak ay sinagot niya yung kanyang ina, tapos hindi niya akalain nakatingin pala yung evangelist. So nilapitan siya ng evangelist na in-explain niya na ang isang kailangan niya para ma-control niya yung kanyang temper ay speaking in other tongues. At naniwala naman yung babae. So sabi niya, this evangelist then said to her, there is one secret that will help you curb your temper. If you will just pray and worship God every day in other tongues, it will help you to be conscious of the indwelling presence of the Holy Spirit. Unfortunately, sabi niya, we all know people who have been filled with the Holy Ghost yet still lose their temper and say and do things they shouldn't. It is because they have been walking in the flesh instead of in the Spirit. And they haven't been fellowshipping with God as they should have been. At alam po niyo yung evangelist na ito, dumating ang time na lumipas ang mahabang panahon, bumalik siya sa lugar na yon. Then yung babae mismo, sabi niya, lumapit siya sa evangelist na ito, then sabi niya, ginawa ko yung advice mo. Simula sa araw na yon hanggang ngayon, sabi niya. Kasi, bakit nangyari yan? Kasi, pag nag-speak in other tongues tayo, and we worship God in His Spirit and in truth, we worship God in other tongues, then, nagiging aware tayo that He is present sa buhay natin. At dahil doon, then, hindi tayo basta-basta nag-iisip ng kung ano-ano kasi nandyan siya. At hindi tayo gumagawa ng kung ano-ano kasi nandyan siya. And number 4, reason why do we need to speak in other tongues is speaking in other tongues eliminates the possibility of selfishness entering our prayer life. Speaking in other tongues eliminates the possibility of selfishness entering our prayer life. Ngayon, titingnan natin ang Romans chapter 8. Book of Romans, I see Apostle Paul din ang sumulat nito. No? So Romans chapter 8, tingnan natin yung verse 26. Sabi niya, verse 26, likewise, the Spirit also helps our weaknesses. For we do not know what we should pray for as we ought. We do not know what to pray. Hindi naman niya sinabing we do not know how to pray because we know how to pray. We will pray to the Father in Jesus' name. Pero sabi niya, we don't know what to pray. So alam mo ang manalangin pero hindi mo naman alam kung ano ipapanalangin mo. So sabi niya, dahil ito nangyayari sa kanya, but the Spirit Himself makes intercession for us. So ang Holy Spirit naman, through us, nananalangin siya. Para maipag-pray ko yung dapat na ipag-pray at hindi lang yung gusto kong ipag-pray. Kasi pag wala ito, pag wala ang Holy Spirit, ang ipag-pray mo lang, yung gusto mo lang. O yung, katunayan nga, lahat lang ng para sa'yo. Kaya, madalas mong gamitin yung phrase na, bless me, bless my family, bless my job, bless my friend, bless my boyfriend, bless my girlfriend, bless this, bless that. At hindi natin namamalayan, it's selfish prayer na. Pero sabi nga dito, the Holy Spirit will pray through us. How? Sabi niya, with groanings. With groanings. It comes from within, which cannot be uttered, sabi niya. So, ang Holy Spirit, sabi niya,
nagpipray siya through me sa pamamagitan ng salitang hindi mabigkas. So, ang tinutukoy niya is praying in other tongues. When we pray in other tongues, the Holy Spirit is praying through us. And not only that, the Holy Spirit will reveal to you what you need to pray at that moment. Kaya nga pag ikaw gusto mo mag-pray, hindi mo alam kung anong ipag-pray mo, pray in other tongues. Kasi sa atin, gusto natin mag-pray minsan, pero hindi tayo nakakapag-pray kasi wala tayong maisip na ipag-pray. Ako, that's the best time to pray in other tongues para ma-reveal sa'yo ng Holy Spirit kung ano ang dapat mong ipag-pray sa sandaling iyon. Importante yan. Ako makakapagpatuto mismo dyan. Dahil lifestyle ko yan. Practice ko yan. Every day I pray in other tongues. Pwera pa yung aking i-set apart na time na wala akong ibang gagawin just to pray in other tongues. Pag ako nagde-drive ng sasakyan, nagpipray ako in other tongues. Pag may mga idle moments sa aking buhay, I pray in other tongues. Hindi ko sinasayang ang panahon. Meron magagawa lagi na importante, na makakatulong sa atin, na makakapagpalago sa atin. Kung ang aking ginagawa ay hindi naman ako nag-exert ng physical strength, I pray in other tongues. At yan ang dahilan kung bakit ang bilis-bilis kong matutunan ang kahit anumang ibigay sa akin na ituturo. Kasi pag hindi ko na naintindihan, hindi ko na malaman kung paano ang flow ng mga subject na ibinibigay sa akin, I just pray in tongues. Relax lang ako. Hindi ako nakapig-pressure. I just pray in other tongues. I just pray in other tongues. And then, one day, andun na yung understanding. So, therefore, speaking in tongues eliminates selfishness and praying outside of the will of God. Because when we pray in tongues, we are praying the perfect will of God. Kaya dun sa verse 27, tinan nyo na. Verse 27, now he who searches the hearts knows what the mind of the Spirit is. Kapag sinesearch mo yung heart mo, yung spirit mo, which is the one who is praying in other tongues, you will know the mind of the Spirit. At dahil dito, verse 28, and we know that all things work together for good. Minsan, kino-confess lang lamang natin yung Romans 8:28. All things work together for good, which is tama naman. All things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Wala namang problema, totoo naman, pero ang pinakaugat niyan talaga, kung gusto mo talaga mangyaring all things work together for good, sa buhay mo, sa lahat ng mga aspeto ng buhay mo, make sure that you have prayed the perfect will of God concerning sa buhay mo at concerning sa mga bagay na nasasakupan mo. Paano mo maipagpipray ang perfect will of God? Through praying in other tongues. Matindi to. Kasi minsan, pag nagpipray tayo, minsan, sinasabi na natin lahat sa Diyos yung mga sumasagi sa isip natin. At hindi natin nare-realize minsan na hindi na niya kagustuhan yung ating mga sinasabi, hindi niya kalooban yung ating mga sinasabi. Ma-avoid mo yon when you pray in other tongues because praying in other tongues is a perfect prayer. Yan ang matindi. Hindi mo naintindihan pero perfect. Kaysa naiintindihan mo, pero hindi naman yun ang will ng Lord. O, dito ka na sa hindi mo naiintindihan, and yet you prayed the perfect prayer. Number 5 reason, the fifth reason believers should speak with other tongues is that it helps them learn to trust God more fully. It helps them learn to trust God more fully.
Kasi sabi niya sa Jude 20, building up yourselves on your most holy faith, praying in the Holy Spirit. So, doon sa pag-pray in other tongues, it takes faith to start. Lalo pag wala kang nararamdaman, hindi mo nararamdaman ng Holy Spirit. It takes faith to start. Pag wala kang nararamdaman, just start by faith. At dahil sa maliit na bagay na ito, na pinaggamitan mo ng faith mo, nagtitiwala ka sa Diyos sa tungkol sa sasabihin mo, maliit lang na bagay na ito, sabihin natin maliit lang na bagay na ito, simple lang, sa pamagitan nito, natututo tayo magtiwala sa Diyos. Kasi kaya mo nagawa yun because you trusted the Holy Spirit. Nagtiwala ka sa Kanya. O di natututo kang magtiwala sa Diyos every time. Kasi madalas, mahirap mag-start pag hindi mo na-feel. But you need to do it by faith. You need to start by faith. So the more na ginagawa mo ito, kahit wala ka nararamdaman, you just speak in other tongues, then nabubuo yung pagtitiwala mo sa Diyos. Tapos yung resulta pa niya, building up yourself in your most holy faith, binibuild up mo yung faith mo. So, talagang matututo kang magtiwala sa ating Panginoon. We know that receiving the baptism of the Holy Spirit doesn't heal you. However, speaking with other tongues helps you to learn how to trust God more fully in other areas of life, including the area of healing. Hindi nagpapagaling ang speaking in other tongues. Pero, pag nag-speak in other tongues ka by faith, so, nakakatulong ito para ma-develop yung faith mo in the area of healing. Kaya may mga naipagpipray ang mga ministers na hindi sila pinag-pray sa kanilang mga sakit, pero nung napuspos sila sa banal na espiritu, and then they prayed and they prayed and they prayed in other tongues, and then pag uwi nila sa kanilang bahay, maging sakit nila gumaling. Kasi sa area ng healing na nabuo na rin yung kanilang pagtitiwala doon na sila pinagalingan ng Diyos. Okay sa akin, pag ako may nararamdaman physically, kasi hindi ko naman sinasabi na although healthy ako, ay hindi ako nakakaramdam. During lockdown, more than 10 times ako nakaramdam ng sore throat, ng tonsillitis, at katawan ko bagsak. More than 10 times ako nakaramdam. Ubo. Pero alam nyo, bago ko ito nire-rebuke, I prayed in other tongues. Bago ko nirebuke yung mga sakit na ito, I prayed in other tongues muna. At the more na nagpipray ako in other tongues, hindi ko muna masyadong pinapansin yung sakit. I prayed in other tongues, I prayed in other tongues, and then all of a sudden, yung faith ko for my healing ay lakas. And then tatawa lang ako. Kasi sasabihin ng Satanas sa'yo, ano yung mga pinamili na nahawakan mo na hindi pa na-sanitize? Ano yung mga precaution na hindi mo nasunod? Bakit ganyan nararamdaman mo? Sintomas yan. Lagi pa namang ina-advertise yung sintomas ng COVID. Tapos may imagine mo na, what if nag-positive ako? Sino kaya ang pwedeng magdadala ng mga kailangan ko sa hospital? Magpa-flash na yun sa isip ko. Pero pag nagpa-flash yun sa isip ko, imbis na mag-worry ako, hindi na. Magpipray in other tongues lang ako. So yung aking faith, lumakas ng lumakas, palakas ng palakas. Actually, whatever the situation is, kahit anong sitwasyon ng buhay mo, either kahit financial, ito patutuo ko lang, hindi naman sa tinataas ko ang isang tao. Ito patutuo ko lang. Nung ginagawa namin ito, nagpiprepare kami ni Joshua dito, may mga kailangan bilhin, may mga kailangan kami, pero yung budget namin ay sa totoo lang paubos na. Pero masaya kaming dito, nagpiprepare ng parang studio. Kwarto ni Elijah ito, kinonvert lang namin na parang studio. Wala naman si Elijah dito. So, kulang na kami ng budget. And then isip ko yung mga bills, malapit na yan dumating. Kuryente,
internet, at syempre groceries at kung ano-ano. At kapag magko-compute ako, abay, malaki na pala yung kailangan ko. Malaki na pala yung kailangan ko. Pero hindi ako nag-worry at nagpipray na rin sa ako ng tahimik. Habang nagtitesting si Joshua dito, nagpipray na rin sa ako. Hindi alam po ninyo, biglang nag-chat sa akin, si Ma'am Melanie. Nag-chat si Ma'am Melanie, sabi niya, nasa bahay kayo ngayon, Pastor. Sabi ko, oo, nag-aayos kami ng gagawa kami ng video para sa Rema. Sabi niya, see you in 15 minutes, sabi niya. May iaabot sa inyo yung bayaw ko, sabi niya, si Brother Larry. And so, hindi na ako na-surprise. Hindi pa nga ako nakakapag-claim ng finances, pero yun ang alam kong pinagpipray ko. In my spirit, kasi yun ang need ko. So, nagpipray ako in other tongues. Nasisip ko yung need ko na finances. Kaya nung sinabi ni Ma'am Melanie yun, hindi na ako na-surprise kasi alam kong may gagawin ng Lord. Kasi yung faith ko for finances, hindi na ako nag-aalala. Pag hindi ka na nag-aalala, ibig sabihin, yung faith mo ang nangingibabaw. And then, saan siya na Ate Lena, sasabihin ko yung amount. Yung dumating na pera ay sobra-sobra pa sa kailangan namin ni Joshua. As in nabayaran lahat. Nasagot lahat yung needs. Hindi ko na pala sasabihin yung amount, Ate Len. Pero yung inabot sa akin ay mas sigit pa sa aming kailangan. Praise God. So, ano ang point ko doon? Ano man yung needs ninyo sa kagalingan sa inyong mga sakit. Pera, ano ba to? Yung problema ninyo sa pamilya nyo, problema ninyo sa love life ninyo, sa studies nyo, lahat. Minsan hindi mo alam kung ano ang ipagpipray mo tungkol sa bagay na yun at nangibabaw na ang pag-aalala. Alam niyo, advice ko sa inyo, start praying in other tongues. And the Holy Spirit will be the one to pray through you. Hindi mo maiintindihan ang ipagpipray mo, pero naiintindihan ng Diyos yung kalagayan mo. Ang idea ko ito, hindi ko naman nakikita sa Biblia ng direkta, pero ito ang idea ko kung bakit. Kasi ang Satanas, hindi siya all-knowing. Si Satanas, hindi siya familiar sa lahat ng mga languages, which is yan ang advantage ng maraming languages. Halimbawa, yung mga demonyo na inassign ng Satanas para istorbohin ang buhay ko, para sirain ang buhay ko, bago sila naka-start na magtrabaho sa buhay ko, ay pinag-aralan muna nila yung mga salitang ginagamit ko. Hindi nila kaagad alam kung anong salita. Kasi ang ginagawa ng Satanas, pag yung demonyo, halimbawa, na hindi na makaporma sa akin, kailangan na niyang i-pull out. Wala ka ng pakinabang sa taong yan. Tatanggalin kita, mag-aasin ako ng kakaiba. Mag-aasin ako ng iba na hindi, na mas clever. So, ikaw ngayon, na naka-assign sa kanya, tatanggalin kita, i-assign ka sa iba. Pag in-assign yun sa iba, hindi siya familiar sa mga salita nila doon. Lalo kung yung naka-assign sa akin, familiar na siya sa salitang Pangasinan, Tagalog at English. Pinull out siya ng Lord, nilagay siya sa Spain. O hindi pa siya makaka-start magtrabaho sa buhay ng kung saan siya i-assign doon. Pag-aaralan niya muna yung language. So ngayon, ganito. Yung mga demonyo na inassign ng Satanas sa aking buhay ay familiar na sila sa salitang ginagamit ko. Alam nila na kapag nag-pray ako, it's either Pangasinan, Tagalog, or English.
At syempre, pag naintindihan nila yung prayer ko, edi alam nila kaagad kung ano ang hindrances na gagawin nila. Narinig na nila eh. Hindi naman natutulog ang espiritu, hindi naman natutulog yung mga messengers ni Satanas na naka-assign sa atin. Tulog tayo, nandiyan sila na nag-aabang. Pag nagsasalita tayo, nandiyan sila, pinapakinggan nilang mabuti kung ano mga sinasabi natin dahil once na mayroong negative na lumabas sa ating bibig, abay kaagad-agad nilang isasagawa ito. Kaagad-agad nilang i-enforce ito. At kapag nagpipray tayo, andyan sila nakikinig. Pinapanood nila, pinapakinggan nila kung ano yung pinagpipray natin para makapag-create sila ng hindrances para ma-delay or mahadlangan yung pinagpipray natin. Kung nag-pray in other tongues ka, hindi nila naiintindihan yon. Litong-lito sila pag nagpipray in other tongues. Ano sinasabi nito? Hindi ko maintindihan. Habang siya'y nalilito, habang siya'y nakukonfuse, habang siya ay hindi niya alam kung anong gagawin niya, ang Diyos naman nag-i-enjoy kasi naiintindihan niya kung anong pinagpipray mo. So, bago pa niya ma-detect kung ano talagang ipagpipray mo, nandyan na ang sagot. Hindi makaporma ang Satanas eh. Hindi makaporma ang forces of darkness when we pray in other tongues. Tinugunan ka na ng Diyos bago pa niya mabasa na ganun pala ang pinagpipray mo. So, sakit sa ulo ni Satanas ang praying in other tongues. Kaya gumagawa siya ng paraan para siksikan tayo ng duda, takot at pag-aalala when it comes to this truth. Kaya nga sabi ko, marami kayong mapapalampas na opportunities, mga blessings and favor kapag tinatanggihan ninyo yung praying in other tongues. Nasa inyo yan. Then number 6, meron pa tayong, ano oras tayo nag-start? 11:20. So, meron pa tayong 15 minutes. Matatapos natin siguro to pag hindi tayo nahabaan sa isang point. Number 6, the sixth reason every Christian ought to regularly speak in tongues is that speaking in tongues is a means of keeping us free from the contamination of the ungodly and profane elements of the world. Ulitin ko, speaking in tongues is a means of keeping us free from the contamination of the ungodly or unbelievers and profane elements of the world. So, tignan natin yung 1 Corinthians 14. 1 Corinthians 14. Pag naisulat nyo na yung contamination, alam mo na ibig sabihin niya. 1 Corinthians 14 verse 28. Sabi niya, but if there is no interpreter, let him keep silent in the church and let him speak to himself and to God. Magandang point yan. Sabi niya, kung wala namang interpreter na nakakarinig ng ipagpipray mo sa iba't ibang wika na mai-interpret niya, sabi niya, tumahimik ka na lang. Manahimik ka. Huwag kang salita ng salita sa iba't ibang wika na wala namang mag-i-interpret doon sa sinasabi mo. That is in public. Okay? So tumahimik ka na lang, sabi niya. And then, sabi niya, let him keep silent in church. And let him speak to himself. Ganito na lang gawin mo. Manahimik ka na lang and then quietly speak in other tongues in yourself and to God. Hindi niya sinabing huwag ka nang mag-speak in other tongues dahil sa walang interpreter. Hindi. Sabi niya, ituloy mo pa rin yung pag-speak in other tongues mo, pero quiet lang. Ikaw lang at ang Diyos. So, ibig sabihin nito, pag ikaw ay nanahimik, imagine nyo, pag kayo'y nanahimik, and then silently, quietly, pray in other tongues, and then yung heart mo, nakafocus siya sa Diyos. Palagay mo,
madidisturb ka pa ba sa mga nangyayari sa kapaligiran mo? Kung ikaw ay pumunta na sa isang ah, sa isang lugar doon sa church at umupo ka na, nanahimik ka na, and then nagpipray ka na lang, ikaw at ang Diyos, maiistorbo ka pa ba noon? Maari, pero pahirapan na. Kasi ako, pag nag-concentrate na ako na mag-pray in other tongues quietly sa church dahil sa wala namang interpreter, kung ako'y mag-speak in other tongues ng malakas, alam ko naman kung gift of the gift of tongues na yan, which is in public for ministry na yon na mayroong interpretation. Alam ko naman kung gift na yun ng Holy Spirit na one of the gifts of the Spirit, which is the gift of tongues, sa personal praying in other tongues ko. Ngayon, kung personal ko lang yun na napag-pray in other tongues, tapos wala namang interpretation, mananahimik na lang ako, pero hindi ibig sabihin na ititigil ko. Itutuloy-tuloy ko pa rin, pero mahina na. At kapag ginawa ko na yon, minsan kahit ano nang ingay sa labas at kahit anong gawin na ng mga umattend sa service, hindi na ako nadidisturb. Bahala kayo niyan. Basta ako kausap ko ang Panginoon ngayon. At kapag ito, ginawa ko sa bus, sa public places, pag ginagawa ko ito, na-avoid ko na makidaloy sa sanlibutan. Pero pag hindi ko gagawin ito, at kasama ko yung mga, ang kwentuhan nila ay hindi naman makalaman, pero yung kwentuhan nila ay hindi na nakakapag-edify ng ating faith at hindi na nakakapagbigay ng edification o ng glory sa Panginoon. It's just hindi na maganda yung pakiramdam ko, pero nadadala pa rin ako kapag hindi ako nag-pray quietly in other tongues. Kasi pwede kang mag-pray in other tongues na wala kang naiistorbo. Yun ang isipin mo, yung wala kang maiistorbo. Kung may naiistorbo ka, wag na lang. Kaya ng isang Rhema graduate. Ako, pag nakilala ninyo ito, mawiwerduhan ka. At minsan medyo makakadamdam ka ng nervyos kasi bigla-bigla na lang. Magkikwento ka, no? Magkikwento ka sa kanya ng nakaka-bless, biglang in between doon sa sinasabi niya, hura makasyak. Ay, bigla-bigla na lang ganun. Yung kinikwento ko, nawawala sa direction, tapos yung mga nakakita, nai-istorbo sila. So sa kanya, magandang epekto. Na-edify siya. Pero sa mga nakakakita, sa mga nasa kapaligiran, naka-istorbo siya. Eh, pwede naman niyang gawin yun na gaganyan lang siya tapos quietly magpipray in other tongues siya na wala siyang maistorbo. Pwede naman niyang gawin yun. Same result lang yung kanyang makukuha. Minsan wala kasi sa order yung ating application sa mga gifts of the Holy Spirit. Kaya nakakasira tayo tuloy sa church. So speaking in tongues to yourself and to God is a means of keeping yourself free from the contamination of the world. Ma-avoid mong makontaminate. Sa mga nagtatrabaho sa secular, katulad ko, pag may mga special event sa school, at syempre, pag may special event, alam naman na sasabihin mo na, bawal lang ganito dyan, hindi dapat magkaroon ng ganitong klaseng sayama. Hindi naman pwedeng sabihin mo ng ganon. Lalo kung hindi ikaw ang dean o principal o leaders o IC sa lugar, hindi mo pwedeng i-demand yun. Alam niyo ginagawa ko? Pag nasa party ako na kailangan ng presensya mo, pero worldly yung event, minsan nanonood ako, nakaganyan ako. Malakas naman yung sound system, but I am praying in other tongues. At hindi ako basta-basta nadadala sa kung ano man yung nangyayari na hindi na nakakapagbigay papuri sa Lord. Importante ito. Kung kayo napunta sa public places o sa mga secular activities, secular events, na alam ninyong mayroong gawain doon na hindi na
na hindi na tumatalima sa Biblia, na alam ninyo pag ginawa ninyo ay makukontaminate kayo. Maa-avoid nyo yun kapag habang nandun kayo, you pray in other tongues quietly na walang naiistorbo. Diba sa inyo, hindi nyo ginagawa to, kaya nung napunta kayo sa inuman, nakiinuman kayo. Hindi nyo ginagawa ito, kaya nung may nag-abot sa inyo ng sigarilyo, sa isip nyo, wala namang nakakakita, naiintindihan naman ako ni Lord. Pero alam mo, contaminated ka na, ikaw mismo alam mo yon. So, gawin yung practice nyo ito. And then last, baka di tayo magtatapos, number 7. Tuloy na lang natin sa susunod na lesson. The 7th reason every believer should speak in tongues is that it provides a way for things to be prayed for about which no one thinks to pray or is even aware of. So parang walang pagkakaiba doon sa reason number 4. Pero ang pagkakaiba ganito. So speaking in other tongues is that it provides a way for things to be prayed for. It provides a way for things to be prayed for about which no one thinks to pray. About which no one thinks to pray or is even aware of. Maging ang isip mo hindi ka aware, no? Parang ganito yan. Minsan, 5 p.m. Nakalimutan ko na yung date, pero 5 p.m. Pagkagising ko, hindi siya usual na nararamdaman ko na tumitibok ng malakas yung aking puso, and then may something on the inside of me na something is wrong. And then, pag gano'n na nararamdaman ko, pag nararamdaman ko yung mga gano'n, on the inside of me, I am asking the Lord, Holy Spirit, what? Ano to? Ano to? Lord, ano to? Holy Spirit, reveal to me. And then, bigla na lamang sumagi sa isip ko that I need to pray in other tongues. I prayed in other tongues sa sandaling yon. 30 minutes lang. 30 minutes. Nag-pray ako in other tongues in 30 minutes, and then habang nagpipray in other tongues ako, nasa isip ko na ano man yung mga kailangan ipag-pray sa oras na ito, I am praying it already in the Spirit through praying in other tongues. Parang ang nasa loob ko, parang may danger, parang ganon. Parang pakiramdam ko may mangyayaring masama, and then minsan nagpa-flash sa isip ko, parang na-aksidente, ganon. Hindi ko alam na natuloy pala yung biyahe ng father at mother ko at kasama yung pamangkin ko at mga kapatid. Bumiyahe sila ng Infanta. Kaya kababayan ko si Lyra. Ngayon, yung tinitrain ni Karen na organizer ng Overcomers Infanta. Ngayon, before na magtapos yung aking praying in other tongues, ay may struggle na para bang may aksidente, para may mangyari masama, and then all of a sudden nagkaroon ako ng peace. Nung naramdaman ko yung peace sa aking kalooban at sa aking isip, then nag-praise ako sa Lord. Thank you, Lord. It's done. Thank you, Lord. It's done. And then, pagdating, gabi na, dumating na yung mga, yung mga magulang ko. And then, kinuwento nila ang nangyari, na napakabilis yung takbo ng kanilang sakyan. And then, biglang, sa gilid ng kalsada, may bata na tumatakbo at kung ano naisipan ng bata, biglang pumunta sa kalsada. So, iniwas niya, yung driver, hindi gaanong biyasa yung driver nila noon. Siyempre, yung mabilis ka tapos ikakabig mo ng malaking kabig, talagang pupunta ka sa kabila noon.
kinabig niya ng biglaan at malaki yung kabig niya. Napunta siya sa kabila and then doon sa kabila mayroong buhangin na nakatambak. Lumipad daw yung sasakyan nila. Pero kinausap ko yung driver, sabi niya, hindi ko alam pastor, sabi niya, pero yung kamay ko, parang may humawak sa kamay ko at yung kabig ko mabilis. Bawi dito, bawi doon. Pero sa isip ko, yung sasakyan, talagang tataob na, sabi niya. Pero sa loob-loob ko naman, malakas kasi alam ko na hindi na ako ang humahawak ng manibela, sabi niya. Ayun din sabi ko, anong oras yun? Sabi niya, siguro mga between 5 to 5:30, sabi niya. Yes, kako. Pero hindi ko na sinabi sa kanila yon. Yes, sabi ko. Siguro kung hindi ako sumunod at nag-pray in other tongues sa time na yon, baka sila'y namatay sa disgrasya. At walang nangyayari doon sa mga nakasakay, ha? O, mga bata pa yung mga kapatid ko, pamangkin ko na, walang nangyayari sa kanila sa ganun nangyayari. Bigla kabig tapos lipad. Walang nangyari. Siyempre, bagsak na yung impact na sa mga pasayeros. Pero walang nangyari at maging doon sa sasakyan, walang nangyari. So, praise God. Yan ay one of the benefits of praying in other tongues. Marami pa akong maikikwentong experiences sa inyo pagdating sa praying in other tongues na makakapagbigay sa inyo ng encouragement for you to pray in other tongues regularly. So, ngayon, ito muna tayo magtatapos. Hanggang 7 lang yung kasama sa exam ninyo. The 7 benefits. Yung 3 ay sa next week na lang, sa Tuesday. So, God bless you, lad. You're blessed. You're blessed. Bye-bye.